Ito pala ang tuba-tuba na halaman na mabisang gamot para sa pilay at rayuma. Totoo nga ba iyon? Gusto mo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito mga ka-jungle. Hello mga ka-jungle, maupay nga adlaw. Sa episode na ito ay pag-uusapan naman natin ang halaman na tuba-tuba at kung ano-ano nga ba ang mga kaya nitong mapagaling. Ang tuba-tuba na may scientific name na Croton tigliomlin o Croton oil plant sa Ingles ay isang maliit na halaman na may laking hanggang 1 to 8 meter lamang at may malalapad na dahon nito. Namumulaklak din ito mga ka-jungle pero maliliit lamang. Malimit makikita ang halaman na tuba-tuba sa mga bakanting lote. At alam niyo ba mga ka-jungle na ang tuba-tuba ay isang kilalang halamang gamot sa mga probinsya tulad ng Leyte. Ito ang pangunahing mabisang gamot sa mga pilay at rayuma. Ang halaman na tuba-tuba ay kinikilala na rin sa DOH bilang isang herbal medicine sa bansa natin. Kaunting kaalaman lamang mga ka-jungle na ang halaman na tuba-tuba ay may iba't ibang bahagi na maaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya nito na maaring may benepisyo sa kalusugan natin. Ang ugat ng tuba-tuba ay may taglay na tannin. Ang tannin ay isang complex chemical substances derived from phenolic acids. Ang buto naman ay mayroong langis, croton oil na tinatawag, na may taglay na croton globulin at croton albumin, arginine at leucine. At sa karagdagan mga ka-jungle, meron pa itong lepasi, invertasi, amylase, rifampicin at protalactic and enzyme. Ngayon naman mga ka-jungle, ano-ano nga ba ang bahagi ng tuba-tuba ang mabisang gamot at ano ang proseso sa paggawa nito? Pero bago tayo magpatuloy niyan mga ka-jungle, huwag kalimutan i-share ang video na ito para makita din ng karamihan. Ang ugat ng tuba-tuba ay karaniwang nilalaga upang mainom at magamot sa ilang may sakit. At may buto naman, mga ka-jungle, ay ang karaniwang kinukuhanan ng langis na maaaring gamitin pampahid sa balat. At ang dahon naman nito ay karaniwang pinapatuyo bago ilaga, ngunit maaari ding ilaga ng sariwa. Ang pinaglagaan ay maaaring inumin upang magamot sa ilang kondisyon. At ito naman ang tamang paggamit ng tuba-tuba para sa mas mabisang epekto nito mga ka-jungle. Para sa sakit ng rayuma ay ilaga ang pinatuyong dahon at ugat ng tuba-tuba sa kainumin upang mabisa ang pananakit ng kasukasuhan dahil sa rayuma. Pwede mo rin itong ilagay o itapal ang mainit-init na dahon ng tuba-tuba sa may sakit na parte at ibabad ng magdamag. At para naman sa may pilay o natapilok o naipit ang ugat o sa mga may sprain sa paa, saan mang parte ng katawan ay makakatulong naman mga ka-jungle ang pagtatapal ng painit na dahon ng tuba-tuba na pinaghiraan ng lagis. Siguraduhin lamang na masasakop ng dahon ng tuba-tuba ang parte ng pilay. Una, hugasan mo muna ng mabuti ang mga dahon nito bago ito initin. Pero wag naman sobrang init mga ka-jungle at baka masunog naman ang mga balat nito. Sakto lang bago ito itapal. Sunod naman ay talian mo ito ng malinis na tela upang di matanggal at hayaan itong magdamag. Sa process na ito mga ka-jungle ay mabisang gamot yung para sa pilay at iba pang pananakit sa buto. Mga ka-jungle, pinaniniwalaan din ng mga taga-probinsya na ang halaman na tuba-tuba ay mabisang gamot din sa kagat ng ahas, pigsa, eczema at pagtanggal ng mga bulati sa sikmura. Marami din ang nagsasabi mga ka-jungle na ang paglalaga ng dahon ng tuba-tuba at pag-inom nito ay nakakapagpagaling din ito ng cancer, diabetes at pagpababa ng dugo. Nasubukan nyo na ba ito mga ka-jungle? I-comment nyo naman kung oo. Disclaimer lang mga ka-jungle na ang halaman na tuba-tuba ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman o sakit. Subalit, marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Maaring sa ibang sumubok ay gumagana at ang ilan naman ay hindi. Mahalaga pa rin mga ka-jungle na pagtingin tayo ng mga doktor at eksperto kapag hindi nakakaramdam na mabuti sa ating mga katawan. So, ayan na nga mga ka-jungle, maraming salamat po sa panonood at tinapos nyo ang video na ito. Mga ka-jungle, see you next episode at please share and follow para updated ka sa mga video ko.
By the way mga ka-jungle, kung meron kayong alam sa mga halamang gamot na kilala sa probinsya nyo na mabisang gamot din sa iba't ibang uri ng sakit, i-comment nyo naman mga ka-jungle para next episode pag-uusapan natin. Happy planting and I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress!